Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today, October 3rd. Unahin muna natin ang mga trinkets. We have G-Clef. Ayan. So, this is about new beginnings, no? May mga bago kayong sisimulan dito. It's going to create positive change sa buhay ninyo kung ano man ang bago na yan. We have Owl. Ayan. So, definitely, there is change and transformation. But, dyan sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo, divinely guided kayo, no? There are going to be downloads coming in sa inyo. May mga divine guidance na papasok so that you will be guided as you make changes, no, sa ibang parte ng buhay ninyo dito. We have Cupid. Ayan, this is about desire, affection. Maari din dito na merong papanain si Cupid ng mga puso, no? Kaya maari may love connection din dito na maaaring ma-develop, no? Maari din na may love connection dito na papasukin ang iba sa inyo dito, Gemini. The Empress energy, ayan, napakaganda. This is about prosperity. This is about abundance. This is about fertility as well. Kaya doon sa mga gustong magbuntis, doon sa mga nag-workout talaga na magbuntis na kayo, maaaring ito na yung pagkakataon ninyo, no? Ito na yung energy, no, na nagsisignal na maybe this is the time talaga na maaaring mag-conceive ng iba sa inyo, or maybe ang iba sa inyo buntis na, manganganak na, no, very soon. Maaaring ganun din ang ganap dito. This is also a very beautiful energy pagdating sa money, career, and finances ninyo. Kasi maaaring meron kayo ditong sisimulang bagong trabaho, bagong business opportunity, business venture. Maaaring meron kayo ditong extra income, unexpected income na parating. No, maaaring may racket kayong gagawin dito that is going to bring prosperity and abundance into your life. Maaaring ganon ang sitwasyon dyan. So, what else? For Gemini, we have 10 of Winter. Ayan, so, ano na to, ano? Meron ditong ending kasi this is 10. 10 represents endings and beginnings. Kaya meron ditong mga magtatapos at merong mga magsisimula, no? So, maybe this is the end of something like trabaho. Merong magtatapos na trabaho, karera, no, may mga tatapusin na kayo dyan. It's because, no, you are heading towards newness. No, maaring meron na kayong nakuhang sisimulang bagong trabaho na mas maganda, mas gusto ninyo. Ganon din sa karera. Maaring may bagong career, may shift ng career path na titaken ng iba sa inyo because maybe, of course, that is something better kisa doon sa dati ninyo. So, maaring ganon, diba? At maaring this is new relationship din. Maaring this is a new project na sisimulan ninyo dito, no? Kung ano man ang sisimulan nyo dito, dito kayo mas, pakiramdam ninyo, ito na yung mas magiging masaya kayo. Ito yung mas pakiramdam ninyo, magiging fulfilled kayo dito, no? So, that's really beautiful. So, what else for Gemini? 3 of Spring, ayan. So, this is good fortune energy, no? Gemini, kung ano man ang sisimulan ninyo ngayon, maganda ang kakahinat na nito, maganda ang resulta nito, no? This is swerte, no? Good fortune is on your side sa ngayon. Kaya, yung mga isimulan ninyo ngayon, definitely, that's going to bring you success. That's going to bring you prosperity and abundance and success pagdating dito sa field na to, money, career, and finances, no? Ang iba sa inyo dito, nag-iisip ng panibagong negosyo, eh. Ang iba sa inyo, nag-iisip ng expansion din, no? Sa mga negosyong na itayunan ninyo. Kung ano man ang nasimulan na ninyo, maaaring nakikitaan nyo na yan ngayon ng tagumpay, nakikita nyo na nag-work yung strategy ninyo or yung paraan ng pagnenegosyo ninyo, no? So, maaaring nagbubunga na yan, nakikitaan nyo na ng success ang ginawa na ninyo. Kaya maybe ang iba sa inyo ngayon nag-iisip
if you're going to expand, nag-iisip din or na mag-put up kayo ng panibagong negosyo using the strategy na ginawa din ninyo dito sa una na ninyong ginawa. So, maaaring may mga ganong plano ang iba sa inyo dito, Gemini, because you are liking kung ano nangyayari dito sa una na ninyong pinut up. So, good luck to that, Gemini, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today, October 3. Tignan muna natin mga trinkets pala. Trinkets tayo magsimula. We have owl. Ayan. So, this is about change and transformation. And this is also about intuition, no? So, dyan sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo, you are guided, no? May mga intuitive messages kayo na matatanggap dito para magabayan kayo kung ano yung mga nararapat ninyong gawin, no? As the transition goes on, no? We have the barrel. Ayan. So, yung barrel, this is about richness. This is about well-being, no? Yung ano dito ang ganap, out with the old, in with the new. Kumbaga, kaya definitely merong mga transition talaga na mangyayari dito. May pagbabago talaga na mangyayari, no? Sa buhay ninyo dito, Libra. What else? We have Swan. Ayan. Determination, confidence. Ito yung sinisignify niya. Kaya dito sa mga pagbabagong ito, maaaring ano ninyo to, pinag-e-effortan nyo talaga to. This is what you really want, siguro, no? Na pagbabagong maganap. Maaring long overdue na yung pagbabagong ito. Kaya ngayon talagang all out ang effort ninyo nang sa gayon makapag-create na kayo ng positive change sa ibang parte ng buhay ninyo. What else? The world energy. Yan. So, definitely, there is change coming in. Meron na ditong magtatapos. May mga proyekto, trabaho, mga ganon. Pag-aaral din na magtatapos na dito. And sa pagtatapos, diba, pag may nagtatapos, meron nagsisimula. You are on to the next level na, no? Libra, kung ano man yung mga susunod din yung gagawin, mga bagong endeavor na gagawin ninyo, no? Level up na kayo. Level up na kayo ngayon. Mas excited na kayo din ngayon na magsimula na naman ng panibagong endeavor. It's because mas ano kayo ngayon, determinado din and inspired kayo and motivated kasi nanggagaling kayo doon sa tagumpay, no? Meron kayo dito mga achievements and accomplishments na panggagalingan, kaya dito sa susunod din yung gagawin, mas ano din kayo, mas lalong determinado kayo because you want to succeed again sa mga gagawin ninyo, no? So, ayan, may mga new chapter in your life dito na papasukin kayo. That could be in any area of life. Maaring sa relationship, no? Maaring money, career, and finances. Maaring pag-aaral, mga ganon. So, what else? We have unity. Ayan, so, ang iba naman sa inyo dito is spiritual journey, no? Ang pinagdadaanan. Maaring you are on a spiritual journey na happening, spiritual awakening ngayon. Maaring this is the path then na nilalakaran ng iba sa inyo dito, Libra, no? Maybe you are being called ngayon to step into your purpose, no? To walk towards the path kung saan you will be in alignment with your destiny. So, maaring gano'n ang pinagdadaanan din ng iba sa inyo sa ngayon. That is the focus. Kaya, ang iba sa inyo dito, ang napipick up ko, maaring naghahanap kayo ng mentor, maaring naghahanap kayo dito na makakatulong sa inyo para mas maintindihan ninyo ang path na pinagdadaanan ninyo ngayon. Maaring nagsasangguni kayo sa mga spiritual advisor, counselors, mga ganon, because parang may excitement din sa inyo dito eh. May excitement din kayo, at the same time parang may kaba
kayo sa mga nangyayari sa sarili ninyo, no? May mga bagay na hindi ninyo naiintindihan na nangyayari, but you're excited to know. Curious din kayo. Kaya, maaaring naghahanap kayo ng mentor, ng mga spiritual teacher, mga ganon, that can help you sa pinagdadaanan din ninyong path sa ngayon. So, napakaganda. We have 7 of Spring. Ayan. Believe in yourself, be assertive, no? Yun ang advice sa inyo ni 7 of Spring. Marami kayong pinagtagumpayan dito, Libra, or marami kayong pagtatagumpayan dito, no? Depende sa inyong sitwasyon. Kaya naman, marami din ang tumitingin sa inyo. Marami din yung maaring naiinggit din sa paligid ninyo because of your successes, no? Na natatanggap nito. But, you know what? Ipagpatuloy nyo lang kung ano yung gusto ninyong gawin, no? Just focus on yourself. Enjoy your successes, no? Be grateful with your successes and focus on what you are doing or planning to do. Huwag nyo lang pansinin ang mga taong nasa paligid niyo, lalong-lalo na kung negative energy lang ang hatid sa inyo, no? Don't give them time. They don't deserve your time, no? Mag-focus na lang kayo dito sa mga endeavor ninyo, sa mga plans ninyo, sa buhay ninyo in general. Nang sa gayon, ano? Hindi rin kayo maapektuhan ng mga negative energies or negative vibes na hatid ng kung sino-sino sa paligid ninyo. Kasi maaring marami lang ang naiinggit sa inyo sa ngayon dahil may mga tagumpay, may mga accomplishments, may mga magandang nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon. So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din po kayo. And thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for today. October 3rd. Kuha muna tayo ng mga trinkets. Ano mga mensahe ng trinkets para sa inyo? We have G-Clef. Ayan. So, this is positive change. This is about new beginnings. Kaya maraming maaring magbago, no? Sa buhay ninyo sa ngayon. We have, okay, that's really beautiful. This is the steering wheel ng barko, no? This is a steering wheel. So, this is representing path of life, no? So, maaari talaga na ang iba sa inyo dito is, heading towards a different direction sa buhay ninyo, no? So, maaring yun ang pagbabagong haharapin ninyo, no? Kasi, meron kayo ditong bagong path na tatahakin, maaring meron detour dito na gagawin kayo, no? So, maaring ganun ang ganap. This is also about perseverance, no? So, maaring talaga magpipersevere kayo para dito sa gagawin ninyo. And change and transformation is definitely happening, no? And kung ano man ang pagbabagong ito na gagawin ninyo, kung ano man ang different direction na tatahakin ninyo sa ngayon, that is going to create positive na pagbabago sa buhay ninyo, no? Kasi ito si G-Clef is about positive change. So, that's really beautiful. Parang papunta kayo sa mas magandang sitwasyon ng buhay ninyo dito, Aquarius. Two of Winter, ayan, may decision making kayong ginagawa or gagawin dito, no? You are facing an important decision making, maaring dito sa change na gagawin ninyo, no? Maaring pagbabago yan ng place of residence, maaring pagbabago yan ng mga paniniwala ninyo, pagbabago ng career path, trabaho, maaring gano'n, no? May mga major decision ang maaring kinakaharap ninyo dito. And, aring ang kabilang isip ninyo, sinasabi, go for it. And the other side of your brain, maaring nagpo-procrastinate. So, maaring may gano'n. Yung parang nasa fork in the road kayo ngayon, Aquarius. Maybe because, maaring yung mga pinag-iisipan, yung mga kinoconsider ninyong gagawin dito are both maganda, no? Maaring two path ang pinag-iisipan ninyo, kinoconsider ninyo, and maybe nahahati ang isip ninyo dito, no? And maaari din mas nalilito siguro kayo sa desisyon na gagawin ninyo because maybe there are
mga influence, no? Outside influences din na nakakaapekto ng inyong pag-iisip. Kaya, ang mahalaga dito, Aquarius, kung ano sa pakiramdam ninyo ang mabuti para sa inyo, dun kayo, no? Wag na ninyong isama sa pagko-consider ng inyong desisyon ang mga opinion ng iba, because that is their opinion, no? Experience nila yan siguro. But ikaw ang mag-experience nito. Buhay ninyo to. Kaya dapat kayo yung masusunod dito. Kaya kung ano yung gusto ninyo, kung saan kayo magiging masaya, komportable, safe, doon kayo, no? Aquarius. So what else? We have 4 of Spring. Yan, napakaganda. You have something to celebrate dito, no? Mag-chillin lang si Aquarius dito. Maaaring may mga accomplishments kayo dito, achievement kayo na makakamit dito around this time. Kaya magiging din ito, yung parang chillin lang kayo dito. You're going to celebrate something, no? Dito, maaari din na i-celebrate ninyo dito is a celebration of love, diba? Maaring may i-celebrate kayo dito anniversary, monthsary ninyo, maaring may i-celebrate kayo anniversary ng mga parents din ninyo, or an accomplishment, maaring yun ang i-celebrate ng iba sa inyo dito. Basta lang, masaya lang to, no? Chillin lang dito si Aquarius. Maari din ang isa-celebrate din niyo dito is maari makapag-decision na kayo, no? And that decision is going to be talagang sobrang ikakatuwa ninyo. Kaya maaring finally nakapag-decision na ako, I made up my mind, and let's call for a celebration, no? Maaring ganun ang sitwasyon. What else? We have unity. Ayan. So, you know what? Ang iba sa inyo dito is nasa spiritual journey, no? Maaaring ang iba sa inyo ay nandito na sa period wherein you are being called now to step into your purpose. Kaya ang iba sa inyo dito nagkakaroon siguro ng spiritual awakening, no? Nasa spiritual awakening na kayo ngayon, at mas na ngayon, mas iba na yung takbo ng isip ninyo ngayon. Mas gusto nyo na ngayon yung kung ano yung talaga yung magpapasaya sa inyo, and at the same time magpapasaya din sa ibang tao, no? Ang iniisip ninyong direction ngayon na tahakin ngayon is not only for yourself, not only for the benefit of your family, but also ang mga iniisip ninyong gagawin ngayon is for your own benefit and for your family's benefits, and at the same time you want to do something na you can help other people as well. Yung gano'n, mas malalim na ngayon ang hinahanap ninyong meaning ng inyong mga gagawin sa buhay. Kaya napakaganda Aquarius. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.